Baka nag-iisip ka na naman kung ano yung iluluto mo, kabamba. Hi kabamba! Magandang buhay, panibagong araw, panibagong ulam ideas na naman po ang aking isi-share sa inyo. Isang recipe na tsak magugustuhan mo dahil napakasimple at madali lang ito i-prepare, kabamba. At ang isa pa dito ay madali lang itong lutuin. Tara na't umpisahan na natin. Gagamit lang ako dito ng isang piraso na ampalaya. Kung isa ka sa may gusto ng ampalaya tulad ko, tiyak ay magugustuhan mo rin ito. Alam kong sa ating mga Pinoy, marami din ang may ayaw kumain ng ampalaya dahil sa taglay nitong pait. Pero sabi ng mga doktor, ang mga papait ang siyang masustansya. At alam kong karamihan sa ating kabataan ang may ayaw ng mapait. Alam nating kinakain ang ampalaya, pero may mga iba ito ay inuugali. Kaya yung mga bitter dyan, alam nyo na, hugot yarn, joke lang, kabamba. Pagkatapos ko naman ginayat ang ampalaya, ay sinunod ko naman itong kamatis. Medyo dinamihan ko na ang paglagay dito ng kamatis. Mas marami kasi ay mas masarap ito. In fairness, kabamba, ay bumaba na ang presyo ng kamatis. Nasa 60 pesos per kilo yung medium size. After naman ng kamatis, ay isinunod ko namang gayatin itong karne ng baka. Tama, kabamba, mas masarap pag karne ng baka yung ating gagamitin dito. Hindi naman kasi lingid sa ating kalaman na malasa itong karne ng baka. Medyo nakakaluwag-luwag na naman ang inyong lingkod, kaya nakabili naman ako nito. Pero kalahating kilo lang naman yung aking nabili dahil 420 naman ang per kilo nito. Ginayat ko lang ito sa maninipis para madali lang itong lutuin. Yan, at na-prepare ko na yung ating gagamitin na mga sangkap. At ito naman yung ating kumpletong sangkap dito sa ating lulutuin. Karne ng baka, ampalaya, siling haba, bawang at sibuyas, seasoning granules, kamatis, patis at pinong paminta. Mabilis ang luto lang ito, kabamba, kaya tara na't umpisahan na natin. Syempre, ang laging nauuna ay yung ating paggigisa ng ating bawang at sibuyas. Pwede nyo rin pala itong lagyan ng luya, kabamba. Hindi na kasi ako nito naglagay, kung gusto nyo ay lagyan nyo to. Pagkagisa ko dito sa bawang at sibuyas ay nilagay ko na dito yung aking ginayat na karne ng baka. Igigisa ko lang ito hanggang sa mag-iba na yung kulay ng karne ng baka. Habang ginigisa nyo to ay normal lang ito na magtubig, kabamba. After ko pala itong maigisa ng saglit, maglalagay naman ako dito ng isang tasang tubig. Dahil papakuluan natin itong karne ng baka hanggang ito ay malambot na. Nakadalawang beses ako palang naglagay dito ng isang tasang tubig dahil medyo makunat yung karne ng baka. Nung malambot naman na ito ay tinimplahan ko na ito ng patis at pinong paminta. At nilagay ko na rin pala dito yung ating pampalasa, yung seasoning granules. Hindi ko na dito na ipakita. Tsaka ko naman nilagay itong kamatis. Igigisa rin natin ito ng sandali hanggang ito ay lumambot na. Itong lutuin na to ay kailangan na medyo masabaw ito. Pagkaluto naman ng kamatis ay nilagay ko na dito yung siling haba at itong aking ginayat na ampalaya. Hindi naman kailangan damihan nyo ng ampalaya dito, kabamba. Ako kasi isa ito sa aking paborito. Talagang dinadamihan ko pag nagluluto ako nito. Kaya bawasan nyo na lang yung paglagay ng ampalaya, lalo na pag may mga kasama kayong bata sa bahay. Pero habang bata pa sila ay kailangan na nating introduce ang ampalaya sa kanila. Yan, at luto na yung ating kinamatisan na karne ng baka with ampalaya. O diba, kabamba, napakasimple at madali lang ito lutuin. Kaya ipagluto mo na rin ang iyong pamilya. Thank you for watching. Hanggang sa muli!